Ayun, ito, nakakuha ko na. Ito yung tinatawag nating, dati, tawag namin dito, par blue, partial blue. Tapos, tinawag siya ngayon ng B1, B2. Ayan, yan na siya. Par blue. Yan, yung par blue na yan, ilalagay ko siya dito. O, yan. Pag nilagay natin dyan, ang lahat na ang mga magiging anak, pwedeng par blue, kasi dominant siya, pwedeng kamukha lang nung magiging kabiyak niya o magiging asawa niya. Okay? Dito, ilagay naman natin siya. So, green. Yan. Kung mo dominant yung green, so lahat yan pwedeng possible kargado din ng B1, B2 o tinatawag natin par blue or partial blue. Okay. Ngayon, meron akong gustong ipapansin sa inyo. Sana mapansin nyo. Pansinin nyo lang. Yan. So, magandang mapansin nyo talaga. Kasi, kapansin-pansin. lang sa taas ko lang yung camera. Okay? At, magandang din to. Kumbaga, syempre, ang ginagawa natin ngayon, di ba? Ang tinutuklas natin ngayon, muna, malaman natin kung paano gumawa ng mga ibon na pwede nating maging sariling produkto pagdating sa merkado. Kasi yun na nga, pagka yung mga produkto naman na meron na sila at mas marami pa, napakahirap na ibenta na kasi mas marami sila doon. Ngayon, kung magaling ang Pinoy at maunahan natin, pwede, di ba? Kayang-kaya naman yan. O sige, kasi talagang lahat naman ng mutation ng ibon ay mabubuhay. Dahil nga napakaganda ng ginawa or ng ginawa nung naintindihan ko dito sa tinatawag na B1, B2 or par blue or partial blue at saka yung tinatawag na B2. Yun. Sige. Okay, diretso tayo. So, naintindihan nyo na yung pagbangga dito tsaka to. Ngayon, ang iaano ko naman sa inyo, papapansin ko naman sa inyo. Pag binangga po siya dito sa albino, sa lutino, di ba? Ang iaanak niya, lahat, kamukha nito, pero split siya sa ino. Di ba? O yun, yung par blue iaanak nun, pag binangga mo sa dito, mag-aanak na ng, ano iaanak? O, sige, punta tayo. Alam niyo naman kung ano iaanak. Punta tayo dito. Yan. Ano po ang iaanak? Crinino. Tama? Par blue ino. O, yan. Diba? Napansin nyo, ha? Napansin nyo, ang pinapansin ko sa inyo, ng lahat ng mga mutation, dalawa lang lagi ginagawa. Nakita nyo yung ginawa nito, hindi na naging kamukha nito, tsaka hindi na naging kamukha nito. Naglabas na sila ng ibang muka. Ayan na. Ha? Ayan, gusto ko ipapansin sa inyo. Kaya sa mga naglulutino, galingan nyo lang. Sa mga ino lovers dyan, galingan nyo lang at meron akong magandang sorpresa sa inyo. Kasi hindi na siya, dalawang kulay lang. Yun. Kasi, ayan sa yung par blue. O yan. So, nakakreate na tayo ng crinino doon sa banggaan ng albino or lutino to B1, B2. Di ba? O ngayon, yun na kagad. Nakakaiba na kagad itong inanak niya. Ngayon, ipapapansin ko din sa inyo. Di ba, meron tayong tinatawag na Aqua B1. Di ba? Ito. Ayan. Oh. Ngayon, itong Aqua B1 Ino, ibangga mo dito, ibangga mo dyan, nanggaling ng par blue,
o nanggaling ng albino at saka nanggaling ng B1 dito, nakakreate ng crimino, ibangga mo ngayon ang B1 na aqua B1. Yan. Ano ngayon magiging anak nila? Ano mga magiging anak nila? O, di ba, pupunta tayo dito sa, nakita mo? Nakakreate na siya ng aqua. Kasi yung aqua na yan, kailangan ibangga mo sa B1 dito na tinatawag na par blue. Tama? Para makakreate ka ng tinatawag na B2. Nakuha nyo? Okay. Ngayon, nung nakakreate na siya ng B2, pinagbangga mo ngayon yung B1 at saka B2. Or B2, B2. Ano ngayon na nagawa? O, papakita ko sa inyo kung ano nagawa. Nakagawa ng homozygote ino. Nakita niyo yung ulo, iba na rin. Di ba? Iba yung aqua B1, iba yung aqua B2, iba yung homozygote na tinatawag nila na ino. Iba yung mukha. Ayan, nakita niyo naman. So, hindi na dalawa yung kulay na nagawa. Napansin niyo? Nakita niyo yung kakaiba nung B1 dito na tinatawag na par blue. Nakita niyo yung nagawa. Yan yan pa lang yun. So, may papapansin pa ako sa inyo. Kasi wala ako, pero alam yan sa mga nag-aalaga ng mga high mute. Yung inyong ino na paanak. Yung inyong ino na paanak. Di ba? Katulad yan. Pagdating sa aqua, na bago na kagad yung mukha, iba-iba na. So, ang dami ng kulay kagad ng ino. Ganda, di ba? So, makikipag-unahan na lang tayo sa ino na yan. Kung maabutan natin yung Indonesia, much better. Makakauna kayo magbenta. Ganon. Pero, iba pa rin yung magandang goal natin na makakuha tayo ng sariling atin para talagang makakuha ulit natin yung solid na sarili natin. Kumbaga sa palay, sarili nating tanim. Ganon. So, alam naman natin na nabago talaga yung ulo, di ba? Pagdating doon sa tinatawag nating B1, B2, pag binangga mo na doon sa aqua B1, B2 sa crimino. Nag-iiba-iba na, nakakreate na siya ng B2, nakakreate na siya ng homo. Ayun, itong homo na to, magugulat ka na naman. Ibinangga ngayon to sa yellow face, di ba? May tinatawag tayong yellow face. Yung yellow face na yon, pag kinumbine mo dito, ang lumalabas, aqua, split yellow face, tama? Pero may mapapansin kayo doon. Kasi number 1, nung hindi pa siya nakakarga ng yellow face, ang nakikita nyo lang ulo mostly. Hindi nyo napapansin yung flight feather. Pero meron na rin konti. Pero yung ginawa ng yellow face, sa kanya, ibinago niya yung tinatawag na aqua yellow face, binago niya yung muka, tapos, ang ginawa niya, binago niya yung flight feather, pinapantay niya lahat yung kulay. Yung dating puti, ginawa niyang dilaw, kapantay lahat dito. Di ba ang ganda? So, panibagong kulay na naman ang nagawa dun sa ino. So, nakuha niyo yun? Kasi etong ino, halos lahat naman to isang mutation. Kaya nga sinabi ko sa inyo, lahat pwede kayong mag-project. Pwede nyo gawin, katulad nung nangyayari dito sa ino, katulad din yung pwede nyo gawin dun sa mga solid color, gano'n. O eto, pwede rin nga gawin sa Dan Palo to bronze palo, pwedeng gawin yung ganitong idea na alam ko naman lahat doon napapunta sa tinatawag nating aqua yellow face na ino or homozygote aqua yellow face ino. Kasi nga, nakakakita pa rin tayo ng iba-ibang kulay, nakaka-create tayo hanggang nag-mutate yung ibon. Maganda yon. Ibig sabihin, nagtutuloy-tuloy pa rin, katulad ng tao na nagtutuloy-tuloy pa rin na may pinapanganak, iba-iba itsura, ganun din ang ibon, di rin pwede huminto. Ayun. So ngayon, napaintindi ko na sa inyo yung isa sa nagawa nung tinatawag nating par blue o B1, B2 na dati, ang akala lang natin, bangga mo yung par blue sa blue series, ang iaanak, par blue at saka B1 or blue. Ngayon, nakita na natin sa pamamagitan ng par blue na, alam nyo ba yung ginawa niya? Parang ganito, kunyari, kwento ko lang. May kwento lang ako sa inyo na kwentong ibon lang kwentong ibon.
Ganyan, hawakan ko lang si Parblu. Nasaan ba si Parblu? Kwentong ibon lang Ito yung kwentong isang breeder na mag-iibon para madali yung maintindihan. Parang gano'n. Yan. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo, nung pinagbangga natin yung violet at saka yung green, nag-usap sila eh. Di ba? Nag-usap sila. Ano pinag-usapan nila? Ang mga iaanak nila, kamukha lang nila pareho. Tama? Lahat yung mga yan, kamukha lang nila pareho ang iaanak nila. Yun lang ang napag-usapan nila. Pero eto, nung nakipag-usap, iba. Nung kinausap to, ang sabi niya dito sa mga Blue Series, sabi niya, bro, pagka tayo nagkanib at ako pinarisan mo, hindi lang magiging kamukha ko o kamukha mo magiging anak natin. Ang gusto ko, mag-combine tayo, itimplahin natin yung kulay mong violet at saka yung tinatawag kong partial blue or par blue, ikabit natin yun sa'yo. Yun. Ngayon, hindi ko lang alam kung sino unang kinausap nila dyan sa dalawa. Baka naman itong Green Series. Kasi nga, di ba, kumakarga din siya sa green, di ba? Tama? Oh, ganun din ang sinabi niya dito. Ang matulupit nito dito sa green kasi nakipagkasundo siya sa green. Ang pinagkasunduan nila, hindi lang yung dalawang kulay din nila, kundi sabi niya, green, mag-breed tayo, tapos mag-mutate tayo, gagamitin ko lahat ng kulay mo at saka yung kulay ko, yung partial blue na ako, nakukombine ko rin yung kulay ko dito sa Blue Series, tapos ikakabit ko sa'yo, gumawa tayo ng maraming iba-ibang kulay. Kasi pag nagsanib tayo, wag lang yung kung ano yung kamukha natin, yun lang yung ilalabas natin, wag ganun. Kundi, pagpasok ko sa magiging anak natin, lahat pwedeng magamit. Pero dapat nasa tamang banggaan. Diba? So, ano yung tamang banggaan na yun? So, eto ngayon, yung tinatawag nating partial blue, na naka-create ng tinatawag nating, pagdating sa blue at saka sa green, naka-create siya ng tinatawag nating green bio na multicolor, tapos naka-create siya ng sapphire, tapos nakagawa din siya ng tinatawag nating aqua B1, Aqua B2, homozygote, tapos, ayan, hanggang sa yellow face. Bakit ko po nasabi? Kasi, di ba, lahat naman, no, magmula dito sa B1, B2, hanggang sa B2, hanggang sa yellow face, di ba, hindi naman sila naghihiwalay, kundi nagko-combine sila. Oh, di ba? Nakuha nyo? Kaya kung nagko-combine sila, lahat pwedeng gamitin. Lahat pwede nila makreate. Ngayon, nasa tamang banggaan lang po mga kapatid sa pag-ibon. Dito ko na nga po sinasabi sa inyo na yung mga materialis na nakakalat, pagganahin nyo lang at alamin nyo lang kung ano ang mga breeding nyo based on your own breed, mga kaibon. Kasi maraming nakasulat ngayon na mostly late na. Mas nauuna ngayon ang pagbe-breed natin kasi mas mabilis tayo mag-breed kaysa mag-acknowledge sila ng mutation. Ang dami ng mutation pero hindi pa rin nila na-acknowledge. Kasi nga, sa sobrang dami na nabibreed natin dahil mabilis tayo mag-breed ng African lovebirds, hindi na nila alam kung anong unahin natin, kung anong unahin nila. Pero marami pa dyan pa tayong pag-uusapan. Isa lang yan sa nakita ko na itinuturo sa inyo na isang maging maliit na kasangkapan sa isang katulad kong mag-iibon na ito, sana maintindihan nyo yung paliwanag na to dahil ito, nasa harap yung ibon based on my own breed, mga kaibon. Tapos, dire-diretso to na pagtuturo ko about dito sa kung ano yung mga kailangan natin at kung ano yung kailangan ng mga ibon na dapat natin gawin para mapansin tayo, mapansin yung produkto natin, or ma-upgrade natin na mabilis yung mga produkto natin, maunahan natin sila. So, sa pamamagitan na itong tulong-tulong nating pag-aaral, mga kapatid sa pag-iibon, sa tingin ko, gaganda sa ang ating industriya kung tayo magtutulong-tulong. Kaya, hanggang sa dyan, sana, naintindihan nyo yung paunang aking pagtuturo sa inyo about dito, sa kahiwagahan ng B1, B2,